Magandang buhay sa inyong lahat, lalo na sa mga mahilig magabang ng plot twist sa balita. Alam niyo, kapag tumigil na ang mga sirena at hindi na nagliliyab ang langit dahil sa mga missile, ang bilis nating magbuntong hininga at sabihing sa wakas, peace na uli. Pero sa Iran, ang konsepto ng aftermath ay parang bad trip na hindi natatapos. Hindi ito nagsisimula sa mga pirmahan ng kasunduan na may kasamang flash ng camera, kundi sa isang nakakanginig na katahimikan. Isang katahimikan na hindi dahil huminto na ang putukan, kundi dahil tinahina ang mga bibig ng mga tao. Pwedeng hindi na bumabagsak ang mga bomba sa Tehran o Isfahan at hindi na yumayanig ang mga building, pero may isa pang o antak, isang pambobomba na mas malupit at tahimik ang nagaganap ngayon sa cyberspace. Biglang mawawalan ng signal ang phone mo. Ang mga fiber optic internet lines na dapat ay koneksyon mo sa mundo biglang sinasakal o nagkakatopak ng sadya. Ang mga dyaryo, TV at lahat ng media, biglang iisang tono na lang ang kinakanta, nakakasakal na pagkakapare-pareho. Sa labas, mukhang normal ang lahat. May namimili, may pumapasok sa trabaho, pero sa ilalim ng peking kapayapaang iyan, may isang dambuhalang makinarya ng censorship na naka-full blast ang operasyon. Ang tanong na dapat nating harapin ngayon ay hindi kung nagre-rebuild ba ang Iran. Ang tunay na tanong, pagkatapos ng mga gulo, tunay bang payapa ang mga taga-Iran? O baka naman nabubuhay lang sila sa loob ng isang bersyon ng stability na maingat na idinirehe ng isang dambuhalang control machine? Ang katahimikang ito, mga bes, ay isang political optical illusion lang. Kapag tiningnan natin ang Iran mula sa labas, gamit ang mga kakarampot na balitang nakakalusot, madali tayong mabudol ng kalmado nitong itsura. Pero isipin mo na lang na nasa gitna ka ng isang mataong square, libo-libo ang tao sa paligid mo, pero wala kang marinig na kahit anong boses. At kapag sumigaw ka, parang hinihigop ang tunog mo ng isang invisible na vacuum. Ganyan eksakto ang pakiramdam ng milyon-milyong taga-Iran ngayon. Ang fog ng impormasyon na bumabalot sa bansa ay hindi natural na epekto ng giyera. Ito ay isang strategic weapon na ginamit ng may precision. Sa modernong kasaysayan, ngayon lang nagamit ang pag-unplug sa mundo bilang tool sa pag-manage ng lipunan ng ganito ka-effective. Hindi lang nito pinipigilan ang masamang balita na lumabas, pinipigilan din ito ang katotohanan na makapasok. Gumagawa ito ng butas sa utak ng mga tao kung saan ang gobyerno na ang may hawak ng remote control para hubugin ang realidad. Tinanggalan ng mga tao ng pinaka-basic na karapatan sa digital age, ang karapatang malaman kung ano ba talaga ang nangyayari sa sarili nilang bansa. Ito ang perfect na intro para sa isang malakihang psychological warfare, kung saan ang isip ng tao ang battlefield at ang armas ay hindi bala kundi ang pagkakait ng impormasyon. Para maintindihan ang aftermath na ito, kailangan nating lumusot sa digital fog na iyan at tingnan ang makinarya ng pagbusal na walang tigil ang pag-andar sa Middle East. Ang paggawa ng ganitong klaseng fog ay nangangailangan ng dambuhalang infrastructure. Hindi lang ito basta pag-off ng switch. Napaka-sophisticated ng pakikialam nila sa internet routing protocols at ang pag-deploy ng National Information Network na sadyang ginawa para isolate ang domestic cyberspace mula sa global network. Kapag ang isang bansa ay galing sa gulo, natural na reflex ng tao ang maghanap ng balita, kumonekta sa pamilya at alamin ang damage. Sa pagputol ng reflex na ito, hindi lang kontrolado ng gobyerno ang balita, kundi pati ang emosyon ng publiko. Ang kaba, takot at kawalan ng pag-asa ay nananatiling nakakulong sa bawat individual, hindi makabuo ng isang wave ng protesta. Ito ang sining ng pag-fragment ng lipunan gamit ang tech. Ang bawat smartphone, imbes na maging tool para kumonekta, ay nagiging isang isolated na isla, isang potential tracking device na nagpaparanoid sa user. Ang anino ng surveillance ay nakabantay sa bawat chat, bawat text, at bawat search. Mapapaisip ka na lang, safe ba ang VPN na gamit ko? Ang post ko ba ay labag sa bagong cybersecurity law? Ang stability na nakikita natin sa surface ay sa totoo lang ay paralysis ng isang lipunang nakagapos sa mga invisible pero matitibay na fiber optic cables. Kaya naman, sa pag-analyze sa Iran ngayon,
Hindi na uubra ang mga lumang military metrics. Ilan ba ang missile sa bodega? Ilang drone ang ginawa? Nasaan ang mga barkong pandigma? Kalahati lang yan ng picture. Ang kabilang kalahati, yung mas madilim at mas komplikado, ay nasa mga radio frequency na may interference, sa mga blocked IP addresses at sa mga blankong espasyo sa dyaryo. Ang aftermath sa Iran ay hindi linear. Pinaghalong paglilinis ng mga debris at pagtatayo ng mas matitibay na digital walls. Ang kalaban ay wala na lang sa kabilang border kundi nasa loob mismo ng pagnanais ng mga tao na malaman ang totoo. Kapag itinuring ng isang estado ang malayang impormasyon bilang national security threat na kasing level ng airstrike, ang kanilang peace ay forever na magiging isang nakatagong state of emergency. Ang script na pinapanood natin ngayon ay hindi ang pagtatapos ng isang malungkot na chapter, kundi ang simula ng isang bagong era ng control kung saan ang survival ng rehimen ay nakadepende sa kung gaano nila katagal kayang panatilihing nasa dilim ang mga tao. At ang dilim na yan, mga kamarites, sa geopolitics ay hinahabi gamit ang pinaka-high-tech na teknolohiya ng 21st century, dapat nating basagin ng isang common na ilusyon. Sa modernong giyera, ang pinaka-target na wasakin ay hindi ang military base o ammunition dump. Ang number one target, ang walang awang inaatake, ay ang flow ng impormasyon. Bakit? Kasi sa panahon ng hyperconnectivity, kung sino ang may hawak ng info, siya ang may hawak ng social psychology. At kung sino ang may hawak ng social psychology, siya ang nagdidikta ng realidad. Gets ng mga leader sa Iran ang prinsipyo na ito. Ang pananatili sa kapangyarihan ay hindi lang nakasalalay sa military muscle, kundi sa monopoly ng kwento. Kapag may krisis, ang instinct ng tao ay maghanap ng sagot. Kung hahayaan lang ang mga independent sources, social media at international news na magbigay ng sagot, mawawala sa gobyerno ang control sa narrative. Kaya naman, kailangang unahan ng atake ang domestic media system, parang pagputol ito sa central nervous system bago ang isang major surgery. Pinaparalisa ang pakiramdam at reaksyon ng buong lipunan. Hindi lang ito pansamantalang reaksyon, kundi isang institutionalized security doctrine na hinasa sa loob ng maraming dekada ng pagharap sa mga krisis. Ang mga numero at report mula sa international organizations ay nagpapakita ng isang napaka-sad na picture. Ayon sa Reporters Without Borders, may mga panahon na ang Iran ay nasa state ng blackout, halos total na pagkawala ng internet. Isipin mo, isang bansa na may mahigit 80 milyong tao biglang naglaho sa digital map ng mundo. Bagsak ang data flows, ang international bandwidth ay sinakal hanggang sa pinakamaliit na level, sapat lang para sa mga essential services ng gobyerno. Ito ay isang cyber blockade na kasing bagsik ng pinakamahigpit na economic sanctions. Ang pag-cut ng internet ay hindi lang para pigilan ang mga tao na mag-share ng videos ng nangyayari sa kalsada, kundi para paralisahin din ang negosyo, edukasyon at healthcare. Pero para sa security apparatus, ang lugi sa ekonomiya ay maliit na presyo para sa political safety. Mas pipiliin nilang duguan ang digital economy kaysa hayaang makalusot ang isang kislap ng katotohanan na hindi dumaan sa kanila. Ang malupit na trade-off na ito ay nagpapakita kung gaano ka-priority ang power kaysa sa welfare ng lipunan. Sa dilim ng disconnection na iyan, malayang makakakilos ang mga security forces nang walang takot na makuna ng kamera o mabantayan ng mundo. Kasabay ng pagputol sa internet, may malupit ding paglilinis sa media. Ang Committee to Protect Journalists ay naglabas ng mga detalye kung paano hinarang ang napakaraming independent news websites. Ang mga newsrooms na dati nang hirap dahil sa mga red lines, ngayon ay nahaharap sa mga raid, kumpiskasyon ng gamit at pag-freeze ng assets. Hindi lang organizations ang target, pati individual. Dose-dosena o daan-daang journalists, photographer at media activists ang ipinatawag, in-interrogate at ikinulong. Ang makasulaban sa kanila ay laging malabo, threatening national security, propaganda against the state o collusion with hostile powers.
Ibinalita rin ng Reuters ang malawakang pag-aresto sa mga ordinaryong tao dahil lang sa pag-express ng opinyon, pag-share ng info o kahit pag-like lang ng isang post na hindi pabor sa gobyerno. Ang cyberspace na dati ay inaasahang magiging takas para sa malayang pananalita ay naging isang dambuhalang landmine. Isang click mo lang, pwedeng kumatok ang mga pulis sa pinto mo sa kalagitnaan ng gabi. Ang legal system ay ginawang armas para maghasik ng takot sa lahat. Dito natin kailangang i-redefine kung paano natin sinusukat ang kalagayan ng isang bansa pagkatapos ng gulo. Kapag ang impormasyon ay baluktot, censored at manipulado, ang aftermath ay hindi na sinusukat sa kung ilang araw nang walang putukan. Hindi ito sinusukat sa dami ng nalinis na debris o naitayong building. Sa halip, sinusukat ito sa dami ng katotohanang bawal malaman ng mga tao. Sinusukat ito sa mga blankong pahina ng dyaryo, sa mga selyadong files, at sa mga pabulong na usapan sa mga tea house sa Tehran. Ang lipunang pinagkaitan ng info ay lipunang pinagkaitan ng kakayahang mag-heal at umunlad. Nakakulong sila sa isang parallel reality na gawa ng gobyerno kung saan ang bawat talo ay pinalalabas na panalo at ang bawat kawalang katarungan ay binibigyang katwiran ng national security. Ang invisible na pagkawasak ng tiwala at kaalaman ay mas delikado at mas matagal kaysa sa kahit anong physical damage. Ang sugat mula sa bomba ay naghihilom sa loob ng ilang taon, pero ang baluktot na perception at ang putol na flow ng info ay pwedeng maging di magandang pamana sa susunod na mga henerasyon. Iyan ang nakakashot na realidad ng control strategy ng Iran. Ang resulta ng ganitong total information blockade ay ang pagkakaroon ng dalawang Iran na magkasabay na umiiral pero magkaaway. Simulan natin sa Iran sa TV ang bersyon ng realidad na pinapalabas ng state media gaya ng IRIB ng 24,007. Sa mga screen na ito, makikita mo ang isang huwarang bansa na puno ng kaayusan at tatag. Puno ng mga bonggang military parade, mga matitinding speech ng mga clerics, at mga documentary na pumupuri sa lakas ng Revolutionary Guard ever. Ang kwento rito ay simple lang. Under control ang lahat. Ang mga plano ng mga kaaway mula sa West ay napahiya at nawasak at ang bansa ay nakatayo bilang isang kuta na hindi matitibag. Walang lugar dito para sa kahinaan o pagdududa. Lahat ng hirap sa ekonomiya ay isinisisi sa mga unfair na sanctions ng ibang bansa habang ang tiis ng mga tao ay ginagawang simbolo ng pagiging makabayan. Isa itong perfect na optical performance na ginawa hindi lang para palakasin ang loob ng mga supporter, kundi para takutin ang sino mang gustong lumaban. Malakas pa rin ang rehimen, huwag kayong susubok. Pero kapag lumabas ka na sa sala, pinatay ang TV at naglakad sa mga malikabok na kalsada ng Tehran, Shiraz o Mashhad, ang totoong Iran ay biglang lilitaw at pupunitin ang magandang kurtina ng TV. Dito, walang mga kanta ng tagumpay. Ang maririnig mo ay ang pagod na buntong hininga ng mga taong hirap na hirap sa grabing inflation at sa pagbagsak ng halaga ng riyal. Ang totoong buhay ay kwento ng walang katapusang kaba. Nag-aalala ang mga tao sa presyo ng pagkain na tumataas araw-araw, nag-aalala sa trabahong paubos na sa isang ekonomiyang isolated. Pero ang economic worries ay part lang, ang mas matindi ay ang takot para sa sariling kaligtasan. Ang hangin sa kalsada ay puno ng paghihinala. Takot ang mga tao sa mga biglaang pag-aresto, takot sa mga facial recognition cameras sa bawat kanto, at takot kung sino ang nakikinig sa phone nila. Ang usapang politika ay ginagawa lang sa likod ng mga nakasarang pinto, pabulong pa. Ang mental exhaustion ay bakas sa mukha ng mga worker, estudyante at mga nanay. Sila ang direktang sumasalo sa epekto ng mga malalaking geopolitical decisions, pero wala silang boses sa paggawa ng mga desisyong iyon. Ang realidad nila ay isang tahimik na laban para mabuhay araw-araw. Ang tindi ng contrast ng dalawang realidad na ito ay gumagawa ng malalim na lamat sa utak ng lipunang Iran. Kapag ang nararanasan mo araw-araw ay kabaligtaran ng pilit na ipinapakita sa iyo, ang tiwala sa gobyerno ay tuluyang guguho. Ito ay isang malaking emotional bottleneck.
Hindi natin kailangan ng mga wild conspiracy theories para makita ang problema. Kailangan lang nating magtanong ng basic logic. Kung okay naman talaga ang lahat, kung united at nananalo ang bansa gaya ng sabi sa TV, bakit takot na takot ang gobyerno? Bakit ang isang dambuhalang estado ay nanginginig sa harap ng panulat ng isang journalist? Bakit kailangang mag-deploy ng dambuhalang tech system para lang harangin ang mga VPN apps? At bakit ang isang 20-second video na kuha ng isang nanginginig na cellphone sa kalsada ay itinuturing na urgent national security threat? Ang paranoia at overreaction ng security apparatus laban sa malayang impormasyon ang pinakamalinaw na resibo na takot sila sa ilalim. Alam nilang mas manipis pa sa papel ang suporta ng publiko kumpara sa kanilang propaganda at ang isang maliit na kislap ng katotohanan ay kayang sunugin ang buong ilusyong itinayo nila. Ang mga international news agencies gaya ng AP at Reuters kahit hirap na hirap makapasok ay tuloy-tuloy sa paglalabas ng mga report tungkol sa mapait na katotohanan ito. Mula sa mga secret sources, leaked videos at kwento ng mga saksi, lumalabas na kasabay ng mga military operations sa labas ng border, may isang domestic control campaign. Mas malupit at mas malawak ang ipinapatupad. Hindi lang ito tungkol sa paghuli sa mga sikat na opposition figures, kundi ang pag-abot ng galamay ng gobyerno sa bawat sulok ng buhay ng tao. Biglang nagsusulputan ang mga security checkpoints sa mga kalsada, ang mga undercover police at Basij militia ay nagpapatrolya kahit saan, handang buwagin ang kahit anong grupo ng tao. Ang electronic surveillance ay in-upgrade gamit ang mga sophisticated spyware, ginagawang mata at tenga ng gobyerno ang bawat smart device. Ang bawat boses, gaano man kalit, na kontra sa script ng rehimen ay tinatapos ng walang pasubali. Ito ay isang unfair na laban sa pagitan ng estadong armado ng high-tech control at ng mga taong ang tanging hawak ay pangarap para sa basic freedom. Sa labang ito, ang smartphone ay pwedeng maging tanging armas ng tao, pero ito rin ang kanilang Achilles heel na nagpapadali para sila ay ma-target. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng isang masakit na paradox sa modernong Iran. Ang bansa ay pwedeng nagpapakitang gilas ng military power sa mundo, pero sa loob, nakakulong ito sa isang hindi deklaradong martial law. Ang stability na ipinagmamalaki ng gobyerno ay sa totoo lang ay katahimikan ng isang kulungan kung saan ang mga preso ay hindi nakakadena ng bakal kundi nakagapos sa kawalan ng impormasyon at invisible na takot. Kapag ang lahat ng paraan para mag-express ay hinarangan, ang social pressure ay parang pressure cooker na hinang ang valve. Pwedeng pansamantalang mapatigil ng gobyerno ang mga protesta gamit ang dahas pero hindi nila mapapatay ang galit na nagbabaga sa isip ng milyon-milyon. Ang pagpapanatili ng dalawang parallel realities na ito ay nangangailangan ng dambuhalang resources at walang tigil na pang-aapi. Isa itong napakariskanteng sugal dahil napatunayan na ng kasaysayan, walang pader ng censorship, gaano man katibay ang forever na makakaharang sa katotohanan. Pero hanggang sa dumating ang araw na iyon, ang mga taga-Iran ay kailangang magpatuloy bilang mga biktima aktor sa isang dambuhalang palabas na idinirehe ng Estado kung saan ang bawat linya ay censored at ang bawat maling emosyon ay may parusa. At ngayon punta tayo sa core ng problema, ang pinakamalaking twist sa geopolitical script na ito. Siyempre, ang expectation nating mga tao ay ganito. Pagkatapos ng putukan o krisis, ang gobyerno ay dapat mag-relax, mag-abot ng olive branch para amuhin ang mga tao at mag-focus sa pag-heal ng bansa. Inisip natin ang rebuilding ng infrastructure, recovery and economy at national reconciliation. Pero ang data at reality sa Iran kamakailan ay parang isang balde ng malamig na tubig sa ating mga inosenteng expectation. Imbes na lumambot, lalo silang tumigas. Ang aftermath sa Iran ay hindi proseso ng pag-rebuild ng bansa. Ito ay proseso ng retightening ng kapangyarihan ng mas sistematiko at mas agresibo. Ang mga gulo, kahit may dala itong lugi, ay nagbigay sa estado ng isang priceless na political weapon, ang valid reason para panatilihin ang mahabang state of emergency.
Gamit ang linyang National Unity Against Foreign Enemies at Protecting the Motherland, madaling isantabi ng mga lider ang kahit anong hiling para sa democratic reform o mas maayos na buhay. Sinumang magsalita ay madaling tatakan na traidor. Ang giyera, sa malupit na paraan ay naging perfect na dahilan para i-justify ang pagiging diktador. Ang retightening na ito ay kitang-kita sa paglakas ng mga conservative factions at hardliners sa politika ng Iran. Ang mga boses na moderate na dati ng mahina ay tuluyan ng isinantabi. Ang mga sangay ng gobyerno ay puno na ng mga taong walang balak makipagkompromiso sa West o sa mga civil movement sa loob ng bansa. Para sa kanila, ang pakikipag-ayos ay hindi diplomacy kundi tanda ng kahinaan. Sa ganitong extremist na atmosphere, may isang napakadelikadong usapan na nagsisimula ng lumabas ng hayagan. Ang mga panawagan na dapat nang tawirin ng Iran ang red line at gumawa na ng nuclear bomb. Dati ang nuclear program ay laging nakatago sa ilalim ng peaceful purposes. Pero ngayon, dahil wasak na ang mga international treaties at tumitindi ang tensyon, ang mga hardliner officials at clerics ay hayagan ng nagsasabi na ang nuclear weapon lang ang tanging paraan para masiguro ang survival ng rehimen. Ang pagbabagong ito sa usapan ay hindi lang pananakot sa labas kundi tool para palakasin ang extremist nationalism sa loob para gumawa ng fortress mentality na mas madaling pamunuan. Kasabay ng nuclear talk, ang domestic security apparatus, ang core na nagbabantay sa rehimen ay hindi man lang nanghina dahil sa sanctions. Sa halip, lalo pa itong lumaki at naging nakakatakot. Ang Revolutionary Guard IRGC ay hindi lang hawak ang military programs, kundi pati na rin ang mga mahahalagang bahagi ng ekonomiya at media. Gumawa sila ng isang monopoly empire kung saan ang economic and military power ay iisa, gumagawa ng pader na hindi matitibag ng kahit anong reform efforts. Ang judicial system din ay binago para maging kanang kamay ng security apparatus na may mga secret trials, mabilisang hatol na malupit, at ang paggamit ng death penalty bilang political deterrent. Ang ending ng mapait na realidad na ito, ang giyera at krisis ay hindi nagpapalambot sa isang authoritarian state. Sa halip, ito ang perfect na catalyst para hasain ang kanilang tools of control para maging mas matalas at mas malupit. Binibigyan ito ang estado ng ultimate reason para gamitin ang Iron Fist. Para sa mga lider ng Iran, ang tunay na kapayapaan yung may kasamang malayang impormasyon at demokrasya ang tunay na threat sa kanila, hindi ang mga missile ng kaaway. Ang paghihigpit na ito ay hindi lang sa level ng gobyerno, kundi pati sa bawat maliit na aspeto ng araw-araw na buhay, sinasakal ang bawat individual. Ang mga bagong batas sa cybersecurity at protection of virtual space purity ay tuloy-tuloy na ipinapasa, binibigyan ng unlimited power ang mga sensors. Hindi lang sila nag-filter ng content, inuutusan din nila ang mga tech platforms na i-store at ibigay ang user data sa intelligence agencies. Ang paggamit ng foreign social media gaya ng Instagram o WhatsApp ay ginagawang krimen, pinupuwersa ang mga tao na gumamit ng domestic apps na gawa ng gobyerno kung saan bawat message at call ay binantayan. Ang kontrol na ito ay lumalampas sa cyberspace, pumapasok pati sa mga school, university at trabaho. Ang mga estudyante ay sinususpinde o pinapatalsik dahil sa pagsali sa mga peaceful expressions. Ang mga professors ay sinisante dahil sa magkaibang pananaw. Ang mga business ay pinagmumulta o tinatanggalan ng lisensya kung ang mga female employees ay hindi susunod sa strict hijab rules. Sinusubukan ng Estado na baguhin ang buong public space, ginagawa itong isang stage kung saan ang values lang ng rehimen ang pwedeng umiral. Lahat ng pagkakaiba ay binubunot ng walang awa. Sa kabuuan, ang aftermath sa Iran ngayon ay isang perfect na example ng shock doctrine sa politika. Ginamit ng gobyerno ang pagkagulat, takot at pagkalito ng lipunan pagkatapos ng malalaking gulo para mabilis na ipatupad ang mga mapang-aping pulisiya na sa normal na panahon ay lalabanan ng mga tao. Ginawa nilang new normal ang state of emergency. Ang konsepto ng national security ay sadyang inabuso para sakupin ang lahat ng civil behavior.
Ang isang article na pumupuna sa economic policy ay national security threat na rin. Ang isang picture ng babaeng walang kantrum daw ay national security threat din. Sa paggawa ng armas mula sa konsepto ng security, tinanggalan ng Estado ang validity ng kahit anong kritisismo. Na-realize ng mga taga-Iran na ang kapalit ng hindi pagkawasak ng bansa ng mga bomba ng dayuhan ay ang pagkakakulong nila sa ilalim ng sarili nilang gobyerno. Isa itong mapait na compromise, isang kadenang binalot ng velvet sa pangalan ng pagprotekta sa bayan. Ang civil society ay sinasakal hanggang sa hindi na makahinga at ang pag-asa para sa mapayapang pagbabago mula sa loob ay lalong nagiging malabo dahil lahat ng daan papunta sa katotohanan ay may harang na. At sa gitna ng bagyong ito ng info war at power struggle, nandoon ang mga ordinaryong taga-Iran. Nakulong sila sa isang nakakasakal na lugar, isang gray zone ng paghihirap. Sa isang banda, sawang-sawa na sila sa mga kasinungalingan, sa mga napapakong pangako at sa mga nakakatawang propaganda para maniwala pa sa state media. Pero sa kabilang banda, dahil sa digital blockade at pagkakakulong ng mga independent journalists, wala rin silang paraan para makakuha ng buong picture ng katotohanan. Para silang mga taong nangangapa sa isang madilim na hallway, umaasa lang sa mga kakarampot na liwanag mula sa mga chismis, leaked videos o mga balitang may interference mula sa labas. Ang kawalan ng reliable na info ay nagtutulak sa lipunan sa isang mahabang state ng mental exhaustion. Hindi lang sila nahaharap sa panganib ng bomba o gutom dahil sa sanctions, kundi pati na rin sa invisible na pressure na kumakain sa isip nila araw-araw, ang pakiramdam na wala ng direksyon. Hindi nila alam kung saan sila papunta, kung ang katahimikan ba ngayon ay totoo o ito lang ang kalmado bago ang susunod na bagyo ng kontrol at dahas. Ang pagkakatrap na ito ay sumisira sa Iran sa tatlong paraan: economic, psychological at social. Sa economic, puro gray ang kulay ng recession. Ang OECD at iba pang financial institutions ay paulit-ulit nang nagbabala. Ang gulo sa Iran ay hindi lang nakakaapekto sa energy market, kundi gumagawa rin ng supply chain shocks na nagpapataas ng global inflation. Pero ang pinakabugbog ay ang mga taga-Iran mismo. Ang ekonomiya nila ay isolated, ang pera nila ay walang halaga, kaya ang ipon ng buong buhay nila ay naglalaho sa loob lang ng ilang buwan. Ang presyo ng pagkain at gamot ay hindi na kayang bayaran ng middle class, kaya milyon-milyon ang nahuhulog sa kahirapan. Samantala, ang resources ng bansa ay patuloy na ibinubuhos sa military programs, sa pagsuporta sa mga proxy forces sa labas, at sa pagpapanatili ng dambuhalang censorship machine. Lumalalim ang agwat ng mayaman at mahirap, pero wala silang forum para magreklamo ng hindi nababansagang sumisira sa national security. Punta naman tayo sa psychological level, isang invisible pero malupit na tragedya, ang pagbuo ng self-censorship. Kapag ang isang tao ay nabuhay ng matagal sa environment ng information blackout at surveillance, ang takot ay nagiging part na ng pagkatao. Hindi na kailangan ng gobyerno na bantayan ang lahat dahil ang mga tao na mismo ang naglalagay ng pulis sa loob ng sarili nilang isip. Iniisip nila ang bawat salita bago magsalita, dinedelete ang mga posts na medyo kritikal at pinuputol ang ugnayan sa mga kaibigang nasa blacklist. Ang self-censorship na ito, ang ultimate achievement ng isang diktadura, pinapatay nito ang paglaban bago pa man ito maisip. Gumagawa ito ng lipunan ng mga silent ghosts kung saan ang tao ay hindi na makapagpakatotoo kahit sa mga mahal sa buhay. Ang mental pressure ng pamumuhay ng may dalawang mukha, isang pekeng pagsunod sa publiko at isang nakatagong galit sa loob ay nagre-resulta sa mataas na rate ng depression at anxiety, lalo na sa mga kabataan na gustong maging malaya pero nakikitang sarado na ang kanilang future. At huli, ang social level, kung saan ang epekto ng info control ay makikita sa pagkawala ng tiwala sa isa't isa. Sa isang lugar kung saan kahit sino ay pwedeng maging informer, kung saan ang isang maling sabi sa cafe o comment sa net ay pwedeng maging ticket sa kulungan, ang paranoia ay nagiging normal na state of mind. Ang lipunan ay nagiging watak-watak na mga individual na puno ng hinala. Ang pagkakaisa ng komunidad na dati ay lakas ng kulturang Iran
ay sistematikong sinisira. Ginagamit ng gobyerno ang divide and rule, hinihikayat ang pagsuplong sa isa't isa para ang lahat ay maghinala sa lahat. Kapag hindi na makapaniwala ang mga tao sa state media, hindi na ma-verify ang chismis, at hindi na makapagtitiwala sa kapwa, sila ay nagiging mag-isa at walang kapangyarihan. Ito ay pagkawasak ng social structure sa pinakamalalim na level. Ang lipunang walang tiwala at walang shared truth ay lipunang paralisa, hindi kayang magsama-sama para sa positibong pagbabago. Nakakulong sila sa sarili nilang katahimikan. Ang kombinasyon ng tatlong ito, economic exhaustion, psychological self-censorship at social paranoia, ay gumagawa ng isang collective exhaustion sa buong bansa. Ang mga taga-Iran ngayon ay hindi mga war freak na panatiko gaya ng sabi sa TV, at hindi rin sila laging handang mag-revolution araw-araw. Karamihan sa kanila ay ordinaryong tao na pigana ang lakas dahil sa sobrang lupit na sistema. Ang pag-survive lang araw-araw ay kumakain na ng lahat ng energy nila, wala nang natitira para sa mga malalaking political ideals. Ito mismo ang gustong mangyari ng mga namumuno. Isang publiko na sobrang pagod para magrebelde, sobrang busy sa paghahanap buhay para mag-isip ng malaya, at sobrang watak-watak para magkaisa. Ang censorship machine ay hindi lang nag-filter ng info. Pinuputol nito ang pangarap ng isang bansa na maging malaya. At iyan ang pinakamalaking tragedya ng post-war Iran. Isang bansang nakulong hindi ng pader o barbed wire, kundi ng isang network ng psychological manipulation, pagkakait ng info at takot na sadyang idinisenyo para maging perfect. Ang kwento ng pagtatago ng info na ito ay hindi lang hanggang sa border ng Iran. Umaabot ito sa labas at binabago ang paningin ng mundo sa bansang ito. Ang mga international audience sa YouTube at iba pang platforms ay kailangang maintindihan ang isang mahalagang bagay. Hindi lang ang mga taga-Iran ang pinagkakaitan ng info, kundi pati tayo na nanonood mula sa labas. Tinitingnan natin ang Iran sa pamamagitan ng isang malabong digital glass na baluktot at pinili lang ang pwedeng makita. Kapag ang mga international journalists ay pinapaalis o hindi binibigyan ng visa, kapag ang mga malalaking news agencies ay hindi makapag-set up ng office sa Tehran, at kapag ang internet ay pinutol, may dambuhalang butas na nabubuo sa impormasyon. At gaya ng batas ng political media, ang butas na iyan ay agad na pinupuno ng propaganda at fake news mula sa kung saan-saan. Ang mundo sa labas ay hindi nakakakita ng buo at multidimensional na picture ng Iran, kundi mga piraso lang na pinapakain sa atin para sa mga geopolitical agendas. Ang kawalan ng independent sources na pwedeng mag-verify sa ground ay ginagawang isang putikan ng hula at secret sources ang bawat balita tungkol sa Iran. Tingnan natin kung paano minamanipula ang mga info na ito. Sa isang panig, ang mga geopolitical rivals ng Iran at ilang Western media ay hilig i-highlight ang mga kahinaan ng rehimen. Lagi nilang pinalalaki ang mga images ng protesta, ang bagsak na ekonomiya, at ang galit ng tao para bumuo ng narrative na mahinang-mahina na ang Iran, babagsak na ang rehimen, at wala na silang mukhang ihaharap sa tao. Ang picture na ito ay madalas na binabalewala ang kakayahan ng gobyerno na mang-api ng sophisticated, ang katapatan ng mga armadong puwersa at ang galing nilang mag-adjust sa sanctions. Ang paulit-ulit na pagpapakita na mahina ang Iran ay pwedeng gamitin para i-justify ang maximum pressure policies, pero gumagawa ito ng maling lense, kaya ang mga international policymakers ay nagkakamali sa pag-assess kung gaano talaga katatag ang system sa Tehran. Isa itong uri ng information fog na gawa sa bias at sariling kagustuhan. Sa kabilang banda naman, ang dambuhalang propaganda machine ng Iran at ng kanilang mga allies ay walang tigil sa pagpapakita ng kabaligtaran sa mundo. Gamit ang mga foreign TV channels, mga botnets sa social media at mga sophisticated info campaigns, pilit nilang pinatutunayan na ang Iran ay isang matatag na kuta, isang regional power na lumalakas, hindi tinatablan ng sanctions, at handang durugin ang kahit sinong kaaway. Nagpapakita sila ng mga missile launches, malalaking drills, at matitinding salita tungkol sa nuclear program para itago ang butas-butas na ekonomiya
at ang lamat sa lipunan. Ang picture na ito ay para takutin ang mga kaaway sa labas at palakasin ang posisyon nila sa international negotiations. Kapag ang dalawang magkasalungat at extremist na info na ito ay nagbanggaan sa global cyberspace, ang nadudurog sa gitna ay ang katotohanan. Ang international audience ay nakulong sa gulo ng mga magkakasalungat na mensahe, hindi na alam kung ano ang totoo at ano ang imbento. Lalo na sa panahon ng krisis o giyera, ang pagkuha ng buong picture tungkol sa Iran ay halos imposible na. Ang mga watchdog gaya ng RSF at CPJ ay sinasabi na ang mga independent journalists ay isolated na, bawal pumasok sa ground, ang mga safe communication channels ay sinakal, at ang bawat info na lumalabas ay mahirap nang i-verify. Sa ganitong kadiliman, kapag ang mga tao sa loob at ang mundo sa labas ay nakatingin sa isang makapal na digital fog, ang pinakamabilis na kumalat ay hindi ang katotohanang may maraming shades. Ang mabilis kumalat ay ang pinaka-convenient na bersyon ng katotohanan, mga kwentong pinutol, ginawang simple at swak sa bias ng nakikinig, o kaya ay pabor sa political interest ng mga may hawak ng info. Isa itong mahalagang lesson sa geopolitics sa digital age. Ang pinakamapanganib na armas ay hindi ang bombang wawasak sa syudad, kundi ang algorithm machine na kayang baluktutin ang tingin ng buong mundo sa syudad na iyon. Ang ating analysis ay nagdadala sa atin sa isang mahalagang conclusion. Sa pagtingin sa post-war Iran, isang sobrang pagpapasimple kung sasabihin lang nating ito ang malupit na mukhang itinatago nila o babagsak na sila. Ang katotohanan ay mas malalim at mas nakakatakot. Ang tunay na shock, ang nagpapakilabot sa mga geopolitical analysts ay hindi kung lumakas o humina ba ang Iran sa military. Ang tunay na shock ay ito, isang modernong lipunan na may 10 milyong kabataan na may pinag-aralan at gustong kumonekta ay kayang pamunuan, manipulahin at ikulong sa kawalan ng impormasyon ng ganito katagal nang hindi bumabagsak ang system. Ang nangyayari sa Iran ay hindi lang isang regional human rights crisis. Ito ay isang dambuhalang experiment, isang dystopian model sa national scale tungkol sa limitasyon ng digital control. Pinatutunayan ito na sa paggamit ng lumang dahas at bagong digital censorship, kayang i-neutralize ng isang rehimen ang puwersa ng masa, pagwatak-wataki ng civil society, at manatili sa pwesto kahit wala na silang suporta ng karamihan. Ang Iran sa aftermath sa makatuwid ay hindi lang kwento ng mga underground missile silos, ng mga oil wells na may sanctions o ng mga centrifuges na mabilis na umiikot sa ilalim ng lupa. Ang mga iyan ay tools lang ng hard power. Ang mas malalim na kwento ng Iran ngayon ay tungkol sa isang bansang opisyal nang lumabas sa usok ng giyera, pero forever na hindi nakalabas sa state of emergency pagdating sa impormasyon. Ginawa ng Estado ang information blockade bilang isang permanenteng normal, matagumpay silang nagtayo ng isang digital iron curtain na mas sophisticated, mas invisible, pero kasing lupit ng Iron Curtain noong Cold War. Ang experiment na ito ay pinapanood ng maigi ng iba pang mga diktador sa mundo, pinag-aaralan at ginagaya. Kung magtagumpay ang Iran sa pagpapanatili ng ganitong model ng pamumuno gamit ang kawalan ng impormasyon sa mahabang panahon, gagawa ito ng isang napakadelikadong president para sa future ng global internet freedom. Pinatutunayan nito na ang teknolohiya na ginawa para palayain ng tao ay pwedeng-pwede ring gawing armas para maging tool ng perpektong pag-alipin. Tinatapos natin ang kwentong ito sa isang malupit na katotohanan ng modernong panahon. Ang mga bomba at missile ay kayang patagin ang mga kalsada, sirain ang mga tulay, at sunugin ang mga factory sa loob lang ng ilang araw. Pero ang mga physical damage na iyan, gaano man kalala, ay kayang itayo uli gamit ang semento at bakal. Gayunpaman, kapag ang isang estado ay gumamit ng censorship para putulin ang daloy ng katotohanan, kapag hinubog nila ang realidad gamit ang fog ng propaganda at takot, ang pagkawasak nito ay invisible pero walang katapusan ang lalim. Ang control sa impormasyon ay hindi lang sumisira sa kasalukuyan. May kapangyarihan itong baluktutin ang kasaysayan, baguhin ang alaala at palitan ang moral compass ng isang buong henerasyon sa hinaharap.
Ang isang henerasyong lumaki sa dilim ng censorship ay magdadala ng mga sugat sa isip na hindi na maghihilom. Ang tunay na laban sa Iran at siguro sa maraming bahagi ng mundo sa 21st century ay hindi na tinatapos sa battlefield gamit ang apoy. Tinatapos na ito sa tahimik na lugar ng mga data servers, sa mga pinutol na fiber optic cables at sa loob ng isip ng mga taong naghahanap ng liwanag ng katotohanan. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa malalim na analysis na ito. Hanggang sa muli, ingat sa mga nababasa sa net.